Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1189. Dito sa article na to, dinidiscuss ang loss, deterioration, at saka improvement ng isang thing. Ano nga bang rules na dapat i-observe kung sakaling nagkaroon ng loss, nagkaroon ng improvement, or nagkaroon ng deterioration ng isang thing? At anong klaseng thing ang pinag-uusapan natin dito? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1189. When the conditions have been imposed with the intention of suspending the efficacy of an obligation to give, the following rules shall be observed in case of improvement, loss, or deterioration of the thing during the pendency of the condition. Number one, if the thing is lost without the fault of the debtor, the obligation shall be extinguished. Number two, if the thing is lost through the fault of the debtor, he shall be obliged to pay damages. It is understood that the thing is lost when it is perishes, or goes out of commerce, or disappears in such a way that its existence is unknown or it cannot be recovered. Number three, when the thing deteriorates without the fault of the debtor, the impairment is to be borne by the creditor. Number four, if it deteriorates through the fault of the debtor, the creditor may choose between the rescission of the obligation and its fulfillment, with indemnity for damages in either case. Number five, if the thing is improved by its nature or by time, the improvement shall inure to the benefit of the creditor. And number six, if it is improved at the expense of the debtor, he shall have no other right than that granted to the usufructuary. So dito sa Article 1189, mahalagang matandaan natin na pinag-uusapan dapat natin dito na thing ay isang determinate. Yan. Nag-a-apply itong article na to sa determinate thing. Hindi pwede siya sa indeterminate. Okay? Tapos, nangyari yung loss, improvement, at saka yung deterioration bago pa nagkaroon ng fulfillment ng condition. So, yung loss, yung deterioration, or yung improvement ay dapat nangyari before fulfillment. Yan. Okay? And itong before the fulfillment, pinag-uusapan dyan, suspensive condition. Yan. So yan yung ating mga dapat tandaan. Okay? Dapat yung object is determinate kasi ang object kapag indeterminate, hindi yan mawawala. So kahit nawala yung object na yan, hindi pa rin mawawala yung obligation. Kasi nga, mapapalitan kasi yung object. Okay? Kasi dahil meron siyang katulad. Generic. So dito ay determinate or specific object. Okay? Yan. So yun yung dapat ating tandaan dyan. Ito yung mag-a-apply lang yung rules ng 1189 kapag ang object ay determinate at kapag nangyaring loss, deterioration, or improvement bago ma-fulfill ang isang suspensive condition. Okay? So yun yung mga dapat nating tandaan. So isa-isa nating explain. Unahin natin yung loss. Yan. So sabi daw, considered lost ang isang thing if it perishes or goes out of commerce. Okay? Halimbawa, pag sinabi nating perishes, yung specific object na sunog, okay? Um, basta walang kasalanan si debtor. Okay? So, yun, lost na yun, yung object. Kapag naman it goes out of commerce, ibig sabihin nun, biglang nagkaroon ng pagbabawal sa object na yun. Let's say, yung ganitong thing, specific thing na dapat may bigay ay pinagbabawal bigla or ban sa isang lokasyon or sa isang bayan dahil meron siyang masamang effect sa ating katawan. So bigla siyang nag-goes out of commerce. Okay? O kaya naman, sabi daw, it disappears. Nawala. O ano ibig sabihin nun? Hindi na ma-recover kung nasaan. Okay? Halimbawa ay yung isang specific object na misplaced, hindi na alam kung saan nailagay,
o kaya naman nalaglag siya sa ilalim ng dagat, yan. So, hindi na rin siya mare-recover. So, nag-disappear siya. In such a way, sabi daw, it disappears in such a way that its existence is unknown or it cannot be recovered. Alam na nalaglag sa dagat, pero hindi kaya matukoy kung saan parte ng dagat. Okay? So, that is, ibig sabihin ay disappear. Okay? So, anong mga rules in case of loss? Okay? So, unahin natin dyan. Number one, if the thing is lost without the fault of the debtor, the obligation shall be extinguished. Yan. So, lost without the fault of debtor, obligation is extinguished. So, dahil nga pinag-uusapan natin dito ay specific thing, tapos yung specific thing na yon nawala, nag-perish, nag-goes out of commerce, na walang kinalaman si debtor, wala na siyang pananagutan, wala na siyang obligasyon. Hindi niya kayang paltan ang isang object na nag-iisa kasi specific yon. At dahil wala siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, wala na siyang obligasyon. Okay? Halimbawa, ako, nangako kong ibibigay ko yung nag-iisa kong relo kay B. Okay? Pag nakapasa siya ng board exam. O, suspensive condition na conditional obligation. Ang condition natin doon, pag nakapasa ng board exam, so suspensive. Kaya lang, bago pa ma-release yung result, nag-exam naman siya. So bago pa nangyari yung result or bago lumabas yung result, biglang nawala yung aking relo. Nawala naman akong kinalaman, wala akong kasalanan. Okay? Let's say pinatong ko sa aking drawer, tapos yung drawer ko may kumuha or may nagnakaw, wala naman akong kasalanan, so wala akong negligence. So therefore, dahil nag-iisa lang yung relo kong yun, at kahit siya may katulad sa tindahan, hindi pa rin pwedeng sabihin may katulad siya kasi akin yun, nag-iisa yun. Wala na akong maibibigay na kapalit, so extinguish na yung obligation. Also, kapag mga fortuitous event na walang kinalaman or kasalanan si debtor, obligation is also extinguished. Okay? So yun yung number one. Number two, yung rule sa number two, if the thing is lost through the fault of the debtor, he shall be obliged to pay damages. Okay? So pag naman may fault, with or through the fault of debtor, okay, obliged to pay damages. To pay damages. Yan. So dito, dahil meron na siyang kasalanan, meron siyang dapat bayaran. Okay? Unlike do sa number one, nawala without the fault of the debtor, obligation extinguished, that is based on the rule na no one shall be responsible for fortuitous event at dapat yung object ay determinate, therefore cannot be replaced. Okay? Ito namang number two, nawala yung object, specific thing, so hindi siya kayang palitan, pero dahil kasalanan ni debtor, obliged magbayad ng damages. Okay? Halimbawa, bigyan natin ng example ulit. Nangako kong ibibigay ko yung nag-iisa kong sasakyan kay A. Okay? Tapos yung sasakyan, kinidlatan. Okay, wala akong kasalanan. Hindi ako pabaya. Nasa loob na ng bahay, kinidlatan pa din. So, extinguish yung obligation. Pero, kapag iniwan ko siya sa labas, tapos meron siyang flammable object, let's say meron ako dong lighter, sobrang init sa labas, hindi ko na ipasok, hindi ko natanggal yung lighter, so negligent ako, may highly flammable material, okay? Nasunog bigla yung sasakyan ko. Although yung pagkasunog ay wala akong, hindi ako ang nagsimula, pero dahil ako ay may iniwang flammable material sa loob, liable pa din ako dahil negligent ako doon. Therefore, may fault ako bilang debtor, liable ako magbayad ng damages. Ano yung mga damages na yan? So, kasama dyan yung value ng car, value of the thing, plus damages. Kung meron. Okay? Yan. So, yun yung mga dapat bayaran. Okay? So, again, without the fault of the debtor, obligation extinguished, no damages.
If fault ni debtor, bayad ng damages kasama yung value ng thing. Okay? Another one. Ibibigay ko yung nag-iisa kong sasakyan kay A kapag siya ay nakagraduate o ginagamit ko pa yung sasakyan. Bibigay ko. Bago siya graduate, nagharurot ako ng takbo sa dapat ay mabagal na kalsada, na aksidente, na nasira yung sasakyan, wala na akong may bibigay kay A, pero dahil ako ay negligent, may kasalanan, may fault, although hindi siya intentional, at fault pa din, babayaran ko yung value ng car plus damages kay A. Dahil ako ay at fault. Okay? So those are the two rules concerning loss. Pangalawa, yung deterioration. Next tayo ay deterioration. Okay? Ano ibig sabihin ng deterioration? Sabi daw, merong deterioration if the thing becomes impaired in quality. Impaired in quality. Or functioning or condition. So, nagkaroon ng impairment sa quality, nagkaroon ng impairment sa functioning, or nagkaroon ng impairment sa condition. Ano yung mga rules naman ito? O, una muna, walang kasalanan. Without the fault. So, walang kasalanan si debtor. O, sinong magsasuffer nung impairment? Okay? So, shall be borne by the creditor. Halimbawa, yung pagkaluma ng isang sasakyan, iniingatan ko siya. Eh, sobrang tagal niyang makagraduate, sobrang tagal niyang makapasa ng board exam. Naluluma yung sasakyan. Basta wala akong kinalaman doon sa pagkaluma niya at natural lang naman na naluluma yon, ang magsasuffer nung pagkaluma ng sasakyan ay si creditor, yung pagbibigyan ko. O halimbawa, sabi ko kay A, bigay ko yung sasakyan ko pag nakapasa ka ng board exam. O inabot na ng ilang taon bago pa siya makapasa, nakailang take siya, okay, iniingatan ko naman yung sasakyan. Siyempre, hindi naman pwedeng laging bago yung sasakyan, naluluma siya. So for as long as I am not at fault, wala akong kasalanan, yung deterioration or impairment shall be borne by the creditor. Okay? What if halimbawa naman at fault si debtor? So with fault, with or through the fault of the debtor, okay? Yan. So yun yung number 4. Yung number 3 kanina yung sinabi. The impairment shall be borne by the creditor. Number 4, if it deteriorates through the fault of the debtor, the creditor may choose between the rescission of the obligation and its fulfillment with indemnity for damages in either case. So pipili daw. So mamimili si creditor between rescission or fulfillment. Okay? Plus damages, if any. Okay? So pag sinabi nating rescission, si creditor, pwedeng hindi niya na ipabigay yung pinangako sa kanyang ibibigay sa kanya, yung specific object. Ika-cancel na yon, pero dapat bayaran kung magkano yung value ng object, ng specific object. Okay? Plus damages. Yung fulfillment naman, ito, ibibigay pa din kung ano yung condition, kalagayan, or current condition nung specific thing, pero may damages pa rin. O bigyan natin ng example. Halimbawa, ako, nangako kong ibibigay ko yung sasakyan ko. Sabi ko, pag nakapasa ka ng board exam, sa'yo na yung sasakyan ko. So habang siya ay nagtitake ng exam, bago pa nag-release ng result ng exam, ginagamit ko yung sasakyan sa mga mababatong lugar, okay? Na pwede namang hindi ako dumaan doon, okay? So may mga sementado, pero pinili ko doon sa rough road. So nagkaroon tuloy ng deterioration. Kasalanan ko 'yon. I chose to go to the rough road rather than the cemented road. Okay? O kaya naman lumalaban ako ng mga drag racing. Okay? So nakakaskas yung gulong, napwepersa yung makina. Therefore, hindi ko naman kailangan gawin yun, pero ginagawa ko, may fault ako bilang debtor. O, na-establish na natin yun. Okay na tayo doon.
may deterioration, na yung deterioration ay kasalanan ko bilang debtor. Ngayon, si A, natatanggap nung sasakyan, let's say siya ay nakapasa na, CPA na siya, nakita niya yung kondisyon. Ay, ayoko na niyan. Okay? Cancel na lang, rescission yon. Okay? Pag si rescission, cancel. Paano yun, sir? Wala na siya matatanggap. Meron. Hindi na nga lang yung sasakyan, kundi yung equivalent value bago pa nangyari yung deterioration. Okay? Yan. So, bago nangyari yung deterioration, or kung magkano yung value ng sasakyan, okay? That will be determined by the court. Okay? Kasi kakancel mo na yung obligation, kapalit nun, yung value ng specific thing, plus damages. Yung pangalawang senaryo naman, sabi ni A, okay lang yan, sige, akin na yan. Walang problema sa akin kahit pangit na yung gulong. Or kaya naman yung makina ay papalitin na. Kung ano yung deteriorated condition, yun ang ibibigay. Okay? Pero either way, either case, mapa-rescission, mapa-fulfillment, magbabayad ng damages si debtor dahil meron siyang fault. Yan. So yun yung sinasabi natin sa rule number 2 under deterioration. Ay sir, paano yun? Yung repair. Pwede bang ipa-repair? Pwede. Ang magbabayad niyan ay si debtor. So yung fulfillment, deteriorated condition, plus repairs. Yan. Ay, may damages pa rin ba, sir? Meron pa din kasi may fault eh. Yung repairs, ipapaayos yung sasakyan para mawala yung deterioration na dapat ay hindi naman magsasuffer ay si creditor. Kaya yung rescission, bago pa dapat yung deteriorated condition kung magkano yung value nun. Okay? So, that is deterioration. And finally, improvement. Next slide tayo. Improvement. So ito, opposite naman ng deterioration. Pinaganda ni debtor habang hindi pa nangyayari yung kondisyon. So pag sinabi nating improvement, may enhancement sa value, enhancement sa value, or kaya naman yung quality, gumanda yung quality. Okay? May nadagdag, or may naka-attach bigla. Okay? So, ano mga rules natin doon? Tingnan natin. So, rule number 1, yan yung number 5. Okay? If the thing is improved by its nature or by time, the improvement shall inure to the benefit of the creditor. So ito naman, nagkaroon ng improvement by nature or by time. Talagang walang ginawa si debtor pero or nag-improve lang talaga yung object nang walang intervention ni debtor. So na kanino mapupunta yung benefit? Benefit to creditor. Yan, siya ang makikinabang. Halimbawa, sabi ko kay A, pag nakapasa ka ng board exam, sa'yo na yung lupa ko. Nag-isa kong lupa. Eh yung lupa, tumataas ang value niya over time. Hindi ko naman pwedeng sabihin yung, yung dagdag na value akin yun, tapos yung magkano lang yung value kung ano yung pinangako ko sa'yo at that time, yun lang ang sa'yo. Hindi na pwedeng ganun. Okay? By nature, by time, nagkaroon ng improvement according to Article 1189. Number 5, if the thing is improved by its nature or by time, the improvement shall inure to the benefit of the creditor. Yan. Kasi ang lupa, laging nagtataas ang value na, no? Napakabihira na nagbababa ang value na. So therefore, makikinabang nun, pag nakapasa ng board exam si A, kung magkano yung value ng lupa ng time na yon, kanya na yon. Okay? Yan. O halimbawa naman, yung mga alak or mga wine. Okay? Yung mga nasa barrel. Hindi na yung nasa bote kasi hindi natataas ang value nun. Yung mga nasa wine pa, wine barrels. Okay? Yung mga nasa vineyard, no? Na may barrel, yan. Nataas ang value niyan habang natagal. So, hanggat hindi ka nakakapasa ng board exam, nataas ang quality niyan, nag-enhance yung value niyan. So, si A, pag nakapasa, kung magkano yung isang barrel of wine, kanya na yon. Okay?
Pangalawang rule, sabi dito, if it is improved at the expense of the debtor, he shall have no other right than that granted to the usufructuary. So, ang nagpa-improve is through, improvement is through debtor, siya ang nagpaganda, okay? Ang mapupunta lang daw kay debtor, okay? Usufructuary. Usufructuary granted to debtor. Yung paggamit, okay? So again, kapag pinaganda yan ni debtor, hindi niya pwedeng kunin or singilin si creditor para dun sa ginastos niya sa pagpapaganda dahil lang pwede lang maging right niya doon sa pinaganda niya ay yung paggamit. Usufructuary. Pag sinabing usufructuary, right to enjoy. Yan. Okay? Right to enjoy. Nung alin? Nung property of another, ng isa pang party. Right to enjoy the property of another. Of another. Siyempre, hindi niya yan wawasuhin dapat kasi nakikigamit lang siya, kumbaga. So, dapat i-preserve niya yung form tsaka yung substance kung ano yung pagkakahiram niya. Kasi kapag yan ay pinangako mo na with the intention of suspending the efficacy, so parang pinapagamit na lang yan sa'yo eh. Okay? Although, parang sa'yo pa rin yan, pero pag yan ay naging fulfilled na yung condition, itatransfer mo na yung ownership eh. So, dapat kung ano yung condition niya nung pinangako mo, dapat ma-maintain mo yun. Okay? Kasi you're enjoying the use of factory or you're enjoying the property. Okay? As a right under the concept of use of usufruct. Okay? Paano naman sir, halimbawa, gusto kong tanggalin, ako si debtor. Gusto kong tanggalin yung aking in-improve. Pwede ba yon? Yes. The improvement removed, can be removed basta hindi madadamage yung thing. Okay? Provided not cause damage to the thing. So basta hindi masisira yung thing or madadamage, pwede mo naman tanggalin yung improvement kung kaya. Okay? Yan. Pero pag na-damage, di mas malaki lalong babayaran mo. Provided nga lang na mas malaki yung na-damage kaysa sa improve. Paano naman kung halimbawa, mas malaki yung improvement? Halimbawa, mas malaki yung ginastos mo sa improvement kaysa sa na-damage. Okay? Yan. I-offset yan. Okay? Offset. Pwede namang i-offset yan. Okay? Under Article 580 or 580. Okay? Pwede daw kasing gamitin or ibawas yung ginastos mo para mapaganda yung thing. Pero kung nasira mo rin siya, no? I-offset kung magkano yung ginastos mo para ma-improve siya. Pero kung mas malaki pa rin yung damage kaysa dun sa improvement, magbabayad ka pa rin ng damages. Okay? So, wala tayong magagawa dun. Ay, sir, paano nga kung halimbawa, in-improve ko, hindi ko na kayang tanggalin kasi magda-damage yung thing. Pwede bang singilin ko si creditor kung sakaling sa kanya mapunta na fulfill yung condition? Ang problema, hindi na. So, of reimbursement. Without the right of reimbursement. That is according to Article 579. Kung pinaganda mo yan, pininturahan mo yan, hindi mo na pwedeng tanggalin yung pintura niyan, otherwise masisira yung dingding, mapupuknat, o kung sasakyan naman yan, lalo na, baka magasgasan pa. Kailangan mong i-deliver yung specific thing na pininturahan mo kay creditor without the right of any reimbursement. Kung kaya mong tanggalin, go, walang problema. Pero kung hindi at magda-damage lang siya sa thing, wala kang choice dyan kundi deliver yan na maganda without reimbursement. O kung halimbawa na-damage mo man, ibabawas yung ginastos mo sa improvement para mabawasan yung damages mo. Okay? Pero kung halimbawa, exception dito sa ating without the right of reimbursement. Exception, yung mga necessary expenses. Yan. Yung mga necessary expenses, pwede yang ipa-reimburse kay creditor.
kung talagang kailangan yung expenses para mapaganda. Okay? Kasi kung hindi, baka masira na yung object. Okay? Yan. So ito bali yung pinag-uusapan sa Article 1189 tungkol siya sa loss, deterioration, at saka improvement ng isang specific or determinate thing under the suspensive condition. Ano yung mga rules kapag nawala yung specific thing bago pa na-fulfill yung condition? Ano yung mga rules kapag naluma, nag-deteriorate ang isang specific thing bago pa na-fulfill ang isang suspensive condition? Ano mga rules kung sakaling gumanda yung specific thing bago pa mangyari ang suspensive condition? So, yun, dito nagtatapos yung discussion natin tungkol sa 1189. Medyo mahaba siyang article, pero kung hihimay-himayin mo, madali naman siyang maintindihan. Okay? So, kung medyo nalilito ka pa din, ulitin mo lang yung discussion natin and I'm sure makukuha mo rin yan. So, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!